Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, bago po tayo magsimula ay nais ko pong i-promote ang ating women's shirt. Available pa rin po yan dito sa ating tanggapan ng NLPUM. So kung kayo po ay nagnanais ng ating mga t-shirt for women's, ay i-contact nyo lang po kami o pumunta po kayo dito sa ating tanggapan para po kayo po ay maka-order. At sa mga nagnanais naman po ng mga libreng aklat aralin sa Biblia, kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap nitong mga ito, ay maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Para po sa hakbang sa kalusugan, makakasama pa rin po natin si Doc Blessy Varona. Mga kaibigan, ano na po ba ang natutunan natin dito sa ating mga naging paksa nitong nakaraan? I-comment nyo po yan sa ating comment section dito sa Adventist World Radio Manila. Ngayon po, ibigay na natin ang panahon kay Doc Blessy Varona para sa bahaging hakbang sa kalusugan. Happiness is medicine. Ang kaligayahan ay gamot sa maraming karamdaman. Ang Biblia ay klarong-klaro nung sinabi nito na a merry heart doeth good like a medicine, a broken spirit dryeth the bone. So, dalawa siya. Pwedeng merry heart, pwedeng broken spirit, pwedeng masaya, pwedeng malungkot. Pero magkaiba ang mangyayari. A merry heart ay gamot. Ang broken spirit, ang loneliness, ang depression, ang anger, lahat yan ay magbibigay ng karamdaman. So ngayon po, pag-uralan natin ang happiness. Sa Biblia, meron dong isang napakagandang happiness, yung sinasabi ng Biblia na pangako ito. Ito, napakaganda. Sabi dito sa Lamentation 3:22-23, sabi niya, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Sa Tagalog, tingnan natin. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagwawakas at ang kanyang awa ay hindi nauubos. Bawat umaga ay bago. Dakila ang iyong katapatan. Alam niyo ba po mga kapatid, mga listeners, mga kaibigan, alam niyo ba po, ang paggising natin sa umaga, panibagong kaligayahan, yung nagmulat ka lang at ikaw ay nagising sa umaga, ikaw ay nabuhay. Hindi ka ba magagalak niyan? Ay, ito po, tingnan niyo. Meron daw pag-aaral, okay? Tinanong yung mga tao, okay, ilan dito bibigyan ng pera? O ilan dito may gusto ng pera? Yung pera ay, sabihin natin, 5 million pesos. Ay, mahirap kitain yung 5 million pesos. Ibibigay yung pera, 5 million. Sino may gusto? So yung mga tao nagtaasa ng kamay. 5 million kaya? O ang laki-laking pera nun. Pero may kapalit. Okay? Ang kapalit, ito na. Ang kapalit ay, kinig kayo, ang kapalit, hindi ka gigising sa umaga. Ay, ano yun? Kapalit ng 5 million, hindi gigising sa umaga. Yung mga tao, nung sinabing may 5 million pesos, tuwang-tuwang. Ang saya-saya nila. Bakit? 5 million nga naman, ibibigay ng isahang bigay. Ang laking pera. Pero nung narinig nila, pero ang kapalit ay, hindi ka gigising sa umaga. Anong pipiliin mo?
Siyempre, yung gigising ka sa umaga. Gusto mong mabuhay, gusto mong bumangon, gusto mong maging malakas pagising sa umaga. Subalit ang kapalit, 5 million. Hello? Okay, kahit ito ay mahirap na mahirap, no? Tinanong ko tong question na to eh. Tinanong ko siya sa mga may grupo kami dating inaalagaan, yung mga in and out sa bilangguan, nakalaya sila. Pero may grupo yan na magkakasama sila. Tsaka sabi niyo iba, snatcher, yung isa, hold-upper, yung iba. Ay nako, kung ano-anong kaso. In and out nga sa bilangguan. No? In and out sila. At yung iba, 12 times lang na pumasok, lumabas sa bilangguan. Yung iba naman, nanganak na sa bilangguan, lumabas. Nag-anak na naman, lumabas. Ay nako, talagang napaka-miserableng buhay nitong grupo na to. Ay, tinanong ko sila. Okay, bibigyan ko kayo ng 5 million. Okay. May libreng 5 millions sa may gusto. Pero may kapalit. Ang kapalit, hindi ka nagigising sa umaga. Alam niyo kung ano? Walang tumanggap. Ayaw nila. Gusto nilang gumising sa umaga. Gusto nilang maging malusog sa umaga. Gusto nilang buhay pa rin sila sa susunod na araw. So again, ito na po yung sinasabi ng Biblia sa atin. Sabi nga ng Bible, sabi niya, bawat umaga ay bago. Sabi, fresh every morning, new every morning, and great is your faithfulness, O Lord. Ang Diyos ang nagigising sa atin sa umaga. Ang Diyos ang nagbibigay ng hininga sa atin sa kada gising natin. Ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa kada umagang tayo'y tatayo at tayo ay mamumuhay ng panibagong buhay, no? Ang Diyos lahat ang nagsusupply niyan. And then this is fresh every morning, new every morning, bago kada umaga. Bago sa kada umaga, and great is your faithfulness, O Lord. Napakaganda ng pangako sa atin. Bawat umaga, bibigyan tayo ng bagong buhay, bagong lakas, bagong ligaya, at bagong katalinuhan kada umaga. Pero alam nyo ganito, may mga tao na gumigising sa umaga, malungkot. O tingnan nyo, tinatanong, ilan ang gusto ng 5 million? Lahat masaya. Gusto ng 5 million. Pero, ganun ka ba kaligaya pag gumigising ka sa umaga? Diba? Nakakahiya sa Panginoon. Kasi yung paggising natin sa umaga, more than 5 million ang halaga niyan. Okay? Yung kada hinga natin, more than millions ang halaga niyan. Hindi mapapantayan ng pera. Pero bakit hindi tayo maligaya? Ba't hindi tayo nagtatatalon sa ligaya? Yung mabigyan ka ng laptop, ang saya-saya mo. Yung mabigyan ka, may nagregalo sa akin ng laptop, ang saya-saya, sobrang ligaya. Yun ang tao eh. Maligaya sa material na bagay. Pero nakakalimutan natin na sa kada bukas ng ating mga mata, kada hinihinga natin, ang biyaya ng Panginoon, ang kayamanan, okay, ang kayamanan na hindi matutumbasan ng pera ay nahandiyan. Okay? At again, these are ideas, no? Ito yung mga, hindi lang to ideas, katotohanan to eh. Ito yung mga katotohanan na hindi natin ninanamnam araw-araw. So again, may mga tao, okay? May mga tao na pagising sa umaga, ay nag-uumpisa na, nag-i-enumerate na ng lahat ng problema. Pagmulat pa lang ng mata, lahat ng problema nasa isip na. At ang kaisipan nun, hindi nagpapasalamat. Okay? Kaya nga ang sabi, balikan natin yung sinabi ni, sinabi ni Warren Buffett, no? Sabi niya, 3 rules daw. Okay? Okay, rule of 3. Okay? Pagka merong hindi umayos, kumbaga sumablay, o kaya nag-fail ka sa bagay na yan, pagka ang situation ay hindi maganda, okay? So you have to identify 3 positive aspects and resources na still available sa iyo. Babalikan mo o iisipin mo yung mga 3 possible things pa na pwede mong gawin o kaya 3 possible resources na available para sa iyo. Okay, halimbawa sabihin natin, traffic sa EDSA.
Okay? Ano ba 'to, traffic sa EDSA hindi maayos, 'di ba, problema. Lalong-lalo pa kung meron kang hinahabol na appointment. Sasabihin mo, "Good thing that," okay, ito yung sinasabi ni Buffett 'no, kadugtong na ay good thing that, okay. Itong good thing that 'no, mabuti na lang traffic, mabuti na lang safe ako dito sa loob ng taxi, okay. Good thing that, okay. Traffic, mabuti na lang ay natawagan ko yung aking ka-appointment, okay. Okay. Traffic sa EDSA, mabuti na lang nagre-relax ako dito sa loob ng kotse. So again, tatlong bagay. Halimbawa naman, hindi ka naman naghahabol na pauwi ka na 'no, na traffic ka na naman sa EDSA. Ay, traffic sa EDSA. Pero wait, mabuti na lang, good thing that I can rest before coming home. Nakakapagpahinga ako bago ako makauwi sa bahay kasi pagdating ko sa bahay, ako'y magtatrabaho. Ako'y maglilinis pa ng bahay. At least ngayon nakakapag-rest ako at traffic. Good thing that, okay. Good thing that na ngayon nasa taxi ako, at least malapit nang dumating sa bahay at hindi naman ako aabutin ng 12:00 ng gabi. Good thing that mabuti na lang 'no, at ako ay meron ditong puwede pang gawin habang ako'y nasa traffic, nasa gitna ng traffic. Ay mabuti na lang kaya kong kausapin ang aking kailangan pang kausapin. Oh, natawagan kong anak ko. Ay, nakamusta ko ang aking kamag-anak. So, ito yung mga bagay na pwede nating gawin na magbibigay ng ibsan sa atin na hindi lang tayo nakafocus sa negative situation. Okay? Hindi lang tayo nakafocus sa sitwasyon na hindi maayos. Okay, tingnan niyo siya, ha? Ay nako, bumabagyo, mabuti na lang, may payong ako, okay. At mabuti na lang, naka-boots ako, o naka-rubber shoes ako, o naka-rubber yung ako ay yung sapatos ko hindi nababasa. Ay mabuti na lang, ang baha ay ganyan lang kaliit, hindi gatyan, hindi kasing taas ng tiyan ko, buti na lang hanggang sakong lang. Okay, so nakita niyo yon? Ay mabuti na lang, mabuti na lang at talagang fresh ang hangin sa buong Metro Manila kasi bumabagyo. So again, ito yung mga bagay-bagay na kailangan nating isa-isahin para tayo ay mapalitan. Mapapalitan yung focus mo eh. 'Di ba sabi nga nila, kung ano yung naka-focus, yun ang magma-magnify sa buhay natin. Kung ano yung tinitingnan mo, kung ano yung parati mong paulit-ulit sa brain mo na iniisip mo, iyan ang magsisiklab sa buhay mo. Kaya kung galit, kung inis, kung buwisit, kung pagkainip, ano ba yan? Kung pagsisisi, o kaya kung mga kamalasan ang nakafocus sa iyo, yan ang magmamagnify sa buhay natin. Pero ang focus mo, gratitude, wow! Ay, maraming salamat, Panginoon. New every morning, napakabuti mo. Sabi ng Bible, all things work together. That all things work together talaga. Magyayari especially for those who love God. Ay, mangyayari ang mga bagay pero pwedeng may nangyayari na hindi maayos pero iba yung focus mo dahil iba yung focus mo, iba yung magnifying mo, iba yung lens mo na ngayon, mag-iiba na ang pananaw mo sa buhay. Yung perception na araw-araw mo siyang nababago, araw-araw mo siyang na-experience, araw-araw mo siyang nabibigyang pagpapasalamat, nag-iiba yung buhay mo. Yung neural pathway natin sa brain, nagdudugtong-dugtong yan. Yung minsan hindi tayo sanay magpasalamat. Ay, magpapasalamat ako ngayon kasi nagbago ang aking kaisipan. Nagkaroon ako ng bagong pananaw. Yung pagpapasalamat mo, magdudugtong-dugtong ang neural pathway mo. At pag nagdugtong-dugtong yan sa maayos, magiging panibagong buhay ang iyong mae-experience. So, sabi nga, ang galing ano, new every morning, great is your faithfulness. Lalo pa, bago na nga kada umaga, pero babalikan mo, ang bait ng Panginoon. Okay, napakabuti ang kanyang faithfulness sa akin, hindi nagbabago, hindi nagsasawa, hindi nagwawakas. At yan ang patuloy nating gagawin na neural pathway sa brain natin. Kaya kahit sa gitna ng traffic, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng minsan may karamdaman, sa gitna ng kulang ang financial, support mo, wala kang financial budget,
Kahit na sa gitna ng hindi maayos na relationship, kahit sa gitna ng hindi stable na hanap buhay, kahit sa gitna ng mahirap na sitwasyon at ikaw ay nag-aaral, ang suporta ay kulang, kahit na sa gitna ng hindi maayos, mabuti na lang. Good thing that each morning is new. Bago kada umaga, nagbibigay ang Diyos ng hininga. Bago kada umaga, fresh every morning, new every morning, magiging bago ang aking kaisipan. Fresh every morning kasi napakabuti ng Panginoon sa akin. Napaka-faithful and great is His faithfulness to all of us. So sana, pagising natin, bukas, okay? Hindi na katulad sa pagising natin kaninang umaga. Kung tayo ay hindi ganong kaligaya, hindi kagalak, hindi talaga ka-excited sa pagising kaninang umaga, ha? Sana hingi natin ang lakas ng Panginoon, ang ligaya ng Panginoon. Hingi natin ang kaalaman, no? At gawin nating neural pathway to sa brain natin na bukas, gigising tayong napakaligaya kasi great is your faithfulness. New every morning. So susunod na araw na naman, gano'n na naman ha. Kasi hindi nagiging neural pathway kung hindi mo uulitin. Hindi siya nagiging neural pathway at hindi siya magiging lifestyle at hindi siya magiging habit kung isang beses mo lang siya gagawin. Gagawin mo bukas ng umaga, gagawin mo na naman sa susunod na araw, at sa susunod na araw, Lord, thank you for this fresh day. Great is your faithfulness. Napakabuti mo. Napakaganda ng umaga. Bumangon ako, buhay ako, at meron akong lakas para sa panibagong umaga. So may God bless you all, ha? Sana po ito'y patuloy nating gawin, no? Dahil pag patuloy nating gawin, ito po ang pinanggagalingan ng tunay na kaligayahan. So God bless po sana. Tayong lahat ay lumigaya at tayong lahat ay pagpalain. No? Maranasan natin ang mas malalim pang ibig sabihin ng kaligayahan. At itong kaligayahan na to ay, the joy of the Lord is my strength. Fresh every morning kasi faithful talaga siya sa atin. So God bless po. Maraming salamat po, Doc Blessy. Sana po ay marami tayong natutunan sa ating topic this morning at talaga namang ang gusto natin dito sa Tinig ng Pag-asa ay may apply po natin sa ating mga personal na buhay ang ating mga natututunan. Kung kayo po ay may mga katanungan o may nais po kayong iparating sa amin, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin. Aking kaibigan, dinggin ang awit, paalaala ang inihatid, ang Diyos ay nasa'yo, patnubay mong tunay alalahanin. Mahal ka sa'kin sa bawat araw, laging dalangin na pagpalain ka ng Diyos sa tuwina dahil sa mahal ka niya. Kung ika'y hindi kapiling,
kasama ka sa aking dalangin. Kahit ako'y di na naaalala pa, huwag lang si Kristo ang limutin mo. Ang Diyos ay nasa iyo, patnubay mong tunay alalahanin. Mahal ka sa akin sa bawat araw, laging dalangin na pagpalain ka ng Diyos sa tuwina, dahil sa mahal ka niya. Kung ika'y hindi kapiling, kasama ka sa aking dalangin. Kahit ako'y di na naaalala pa, huwag lang si Kristo ang limutin mo. Aking kaibigan, dinggin ng awit, paalaala ang inihahatid. Ang Diyos ay nasa iyo, patnubay mo, alalahanin mo. Mahal ka ni Kristo, aking kaibigan, aking kaibigan, aking kaibigan. Maraming salamat po sa napakagandang awitin, at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang atin pong paksa ay pinamagatang Noah, a Successful Father. Paano natin masasabi na matagumpay ang isang ama? Sa panahon po natin, maaaring masukat ito sa magandang trabaho, malaking bahay, sapat na pera, o magandang kinabukasan na naibigay sa mga anak. Ngunit may mas mataas na sukatan ang Biblia. Si Noe po o si Noah ay namuhay sa isa sa pinakamadilim na panahon sa kasaysayan. Ang mundo sa kanyang paligid ay puno ng kasamaan, ngunit nanatili siyang tapat sa Diyos. At nang dumating ang baha, hindi lamang si Noe ang pumasok sa arko. Kasama niya ang kanyang asawa, mga anak at magulang. Maaaring hindi po niya naligtas ang buong mundo sa kanyang pangangaral, ngunit sa tulong at biyaya ng Diyos, ang kanyang buong sambahayan ay nasa loob ng arko. Ito po ang isang napakahalagang larawan ng tagumpay bilang ama. Ang isang ama ay hindi lamang naghahanda ng magandang buhay para sa kanyang mga anak, inaakay niya silang magtiwala at sumunod sa Panginoon. Kaya naman po, sa pagtalakay po dito sa paksang ito, atin pong ibigyan panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anupat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa aklat ng Henesis, ang unang aklat sa banal na kasulatan. Kaibigan, kailan at papaano nating sasabihin na ang isang ama ay isang matagumpay na ama? Marami sa ating mga ama ngayon, sila ba'y matagumpay
Sila ba ay sinusunod ng kanilang mga anak? Nakikita ba sa kanila ang karakter ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran? Na kapag ka sila'y nangusap, ang mga anak ay nakikinig at nakikita ang mabuting halimbawa ng kanilang mga anak sa Kanya. Kaibigan, isa sa karakter sa Biblia, partikular sa aklat ng Henesis, na nagbibigay ng isang isipan na ang amang ito ay isang matagumpay na ama. Ang kanyang pangalan ay si Noe, at galing tayong lahat sa lahi ni Noe. Yung kanyang pananampalataya ay naisalin sa kanyang mga anak at mga manugang at maging sa kanyang asawa. Kaibigan, tinawag siyang preacher of righteousness, tagapangaral ng katuwiran. Kumbaga sa ating panahon ngayon, tawagin natin siyang isang pastor, isang pare. Subalit kaibigan, masasabi natin ang lalaking ito na lingkod ng Diyos ay matagumpay na isang ama. Bakit ko sinabi na siya ay isang matagumpay? Ang Diyos ay binigyan siya ng panahon na mangaral sa loob ng 120 years. Subalit kaibigan, sa kanya ngayong pangangaral, ilan lang ang mga tumugon, tumanggap sa kanyang aral at tinanggap ang pabalita ng Diyos, kaibigan. Tangi lamang ang kanyang mga anak, mga manugang, at gayon din ang kanyang asawa. Kaya nga, kumbaga sa isang ama, siya ay isang matagumpay. O kung sabihin natin isang preacher, kung ating pinag-uusapan yung dami ng mga taong tumatanggap sa Diyos na kanyang pinapangaral, maaaring sabihin natin siya ay hindi matagumpay. Sapagkat karamihan ngayon sa mga preacher, ang binibilang nila, ilan ba yung mga tumanggap sa aral na dala niya. At sila ay tumugon sa panawagan ng Diyos. Gayunpaman, kaibigan, ang lalaking ito, masasabi natin, siya ay isang matagumpay, successful na ama. Nabuhay sila, kaibigan, kasama ng kanyang pamilya. Ayon sa ating Biblia, sa aklat ng Henesis, Kapitulo 6, versikulo 5, ang ganito. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa, at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Ang sabi sa English, even the thoughts of their hearts, sa mga tuwid, araw at gabi kung sila'y magnanakaw, ang marami sa mga tao noon. Kanila ngayong pinag-iisipan at maging sa panaginip, papaano sila makapandaya, mga pagnakaw laban sa kalang kapwa, o kaya naman kung gusto niyang pumatay, papaano siya papatay na hindi masabing nakikita ng maraming mga tao. Marami sa mga pumapatay sa panahon na ito ay unsolved ang krimen na kanilang ginawa sapagkat hindi matukoy kung sino ang pumatay. Kaya sabi sa atin, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao banal, mabuti, sa larawan ng Diyos. Subalit ang sabi ng ating Biblia, nakita ng Panginoon, siyang nakakaalam, nakikita niya ang laman ng ating mga puso, ang sabi, napakasama ng tao. Kaibigan, yung kasamaan ngayon ng tao ay laganap. Pumunta ka sa maraming mga lansangan, marami sa mga tao kung minsan napagtripan lang ay pinapatay o kaya nakatingin ng hindi ayon sa kanyang gusto, papatay siya. Ganyan ang ating kinabubuhay ngayon. Ang ating mga lansangan ay hindi ligtas. Bakit? Naglipa na ang maraming krimen. Hindi lamang yung mga professional na mga kriminal ang gumagawa ng krimen, kundi pa naman yung iba, yung nagpapatupad ng batas ang pinanggagalingan ng sinasabing krimen. Ano pang sabi ng ating Biblia, kaibigan?
ang panahon na kanilang kinabubuhay ay punong-puno ng corruption. Ngayon, nakikita ba sa ating paligid ngayon yung corruption, kaibigan? Ano pa? Yung violence. Nakikita ba sa ating paligid ngayon yung sinasabing violence o yung laganap ngayon, yung hindi maganda at hindi kanais-nais na sitwasyon? Ang sabi sa ating Biblia, dito sa Kapitulo 6, versikulo 11, ganito ang sabi ng ating Biblia. At naging masama ang daigdig sa harapan ng Diyos, at ang lupa ay napuno ng karahasan. Napuno. Kaibigan, meron ba ngayon sa ating panahon na hindi nakikita at nilalarawan ng ating Biblia sa panahon ni Noe? Papaano si Noe ay naging matagumpay na ama sa kanyang kapanahunan? 3 bagay ang ating bigyan ng pansin sa ating pag-aaral na ito. Una, Noah walked with God. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Anong sinasabi ng ating Biblia? Gusto kong basahin, kaibigan, ang sinasabi sa aklat ng Henesis, Kapitulo 6, 6 hanggang 9. Ganito ang ating mababasa. Nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. 7. Kaya't sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao, hayop at mga gumagapang at mga ibon sa himpapawid, sapagkat ako'y nalulungkot na nilalang ko sila. Subalit si Noe, na nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Look at that, kaibigan. Nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Diyos si Noe. Ito ang sabi ay lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid. Ang nagsabi na si Noe ay matuwid, walang iba kundi ang Diyos. At walang kapintasan noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Kaibigan, ano ba yung mga ingredients, yung mga sangkap sa kanyang kaligtasan? Una, ang banal na Espiritu ay gumagawa sa kanyang buhay. Kaya nga, nung una pa, ang banal na Espiritu ay nandyan na, gumagawa siya upang ang tao ay sabihin natin gagawa ayon sa kalooban ng Diyos, siyang nagpapaalala, siya ngayon ang prime mover upang tayo ay gagawa ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi sa 6:3 ay ganito, at sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao, sapagkat siya'y laman. Subalit ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Sa loob ng 120 taon, si Noe ay nangaral. Kasama ni Noe ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, sapagkat sinasabi sa atin, at sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao. Kaya sa panahon na si Noe ay nangangaral, nandiyan ang gawain ng banal na Espiritu. Kaya kaibigan, maging sa Old Testament, pinapatunayan, bagamat walang salitang Trinity sa Biblia, pero merong Ama, merong Anak, at merong banal na Espiritu. At ang sabi ng Biblia, sa aklat ng 1 Juan, ang tatlong ito ay iisa o nagpapatotoo sa kabutihan ng ating Diyos. Kaibigan, ang banal na Espiritu ay gumawa sa buhay ni Noe at maging sa kanyang pangangaral. Ang pangalawa, kanyang hinanap ang Diyos. Kaibigan, sa ating paggising sa umaga o bago tayo matulog, ating bang inahanap ang Diyos? Ating bang sinasaliksik ang banal na kasulatan? Kapag ating binabasa ang Biblia, inaayaan natin na ang Diyos ay mangusap sa atin, sapagkat ang Biblia ay salita ng Diyos, kaibigan. Kaya ang sabi sa versikulo 8, ang wika ng ating Biblia, subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Diyos.
Nanapat ang lalaking ito ay lumakad siyang kasama ng Diyos. Mamaya ating bigyan ng pansin yon. At ang sabi pa, ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan. Noong kapanahunan niya, si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Kaibigan, sa araw-araw, lumalakad siyang kasama ng Diyos. Wala siyang alinglangan sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Nanapat siya ay tumugon sa biyaya ng Diyos. Nakita niya ang kabutihan ng Diyos. Nakita niya ang Diyos ay pag-ibig. Nakita niya ang Diyos ay isang Diyos na mahabagin, mapagmahal. Kaya nga tumugon siya sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. At merong binabanggit ang ating Biblia sa Hebreo 11, versikulo 7. Itong aklat ng Hebreo, kapitulo 11, binabanggit dito yung mga champion sa pananampalataya. Ang wika sa 11:7, sa pananampalataya si Noe nang mabigyan ng Diyos na babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita at pinakinggan ang babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y naging tagapagmana ng katuwiran ayon sa pananampalataya. Siya'y nanampalataya sa Diyos. Inahanap niya ang kalooban ng Diyos. Kaibigan, ating bang inahanap ang kalooban ng Diyos? Hindi lamang sa tinapay tayo nabubuhay, kundi pa naman sa salita ng ating Panginoon. Ganito ang lalaki na sinasabi ng Biblia, lumakad siyang kasama ng Diyos, kaibigan, hinanap niya ang kalooban ng Diyos at anuman ang sabihin ng Diyos. By faith, siya'y naniniwala. Ang sabi, hindi pa nakita. Sinong maniniwala na magkakaroon ng ulan? Sinong maniniwala na ang daigdig na ito ay palulubugin ng ating Diyos? Subalit, by faith, kaibigan, tinanggap niya ang salita ng ating Panginoon. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, Noah witness to others. Si Noe ay naging saksi para sa iba. Ulitin kong banggitin at basahin ang aklat ng Hebreo sa mga champion ng pananampalataya, 11:7. Sa pananampalataya si Noe nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ang babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y naging tagapagmana ng katuwiran ayon sa pananampalataya. Marahil sa kanyang paggawa ng daong, yung mga tao ay nagdaraan nag-iisyoso. Katulad sa kapag sa superhighway, nagkaroon ng aksidente ang bawat nagmamaneho sa daan, tinitingnan ang resulta ng sinasabing aksidente. So ngayon, ang mga tao, sa kanila ngayong paglalakad at nakikita yung itinatayong daong, maaring sabihin ng mga taong ito namang lalaking ito ay siraulo. Sino bang maniniwala magkakaroon ng baha? Sino bang maniniwala na sabihin natin na ang Diyos ay merong babala? By faith, kaibigan. Kaya nga, ang lalaking ito siya'y tumugon by faith sa sinasabi ng ating Panginoon. At noong si Noe ay pumasok na sa daong, kaibigan, ang ating istorya, at nakita ng mga tao na yung mga hayop, yung mga malilinis na mga hayop ay tig-pito-pito at yung mga hindi malinis ay tig-dalawa. Maging ang mga ibon, ganun din, yung mga malinis ay tig-pito-pito at ang hindi malinis ay tig-dalawa. Kaibigan, sinasabi natin na yung mga pagong ay mabagal. Pero ako'y naniniwala, meron pa ring mas mabagal na nakapasok sapagkat hanggang ngayon ay meron pong nabubuhay. Ito yung suso, yung mga suso ay nakapasok din. Kaya nga kaibigan, sasabihin ng mga tao, ano ba itong mga hayop na ito? Bakit sila'y pumapasok? At pagkatapos nung pinapasok na ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya,
At hindi pa umulan sapagkat nagdaan pa ang 1 linggo bago umulan. Maring sabihin ay kinukutya, tinutuya si Noe. Maring sabihin, Noe, ayos ka ba dyan? Andyan ba yung sinasabi mong merong ulan, merong darating na baha? Wala naman. Pero kaibigan, si Noe ay naniwala sa ating panahon ngayon. At yung si Noe, masasabi nating successful na ama. Nangaral sa iba, pero hindi niya kinalimutan ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, ang kanyang mga manugang, at nagpakita siya ng mabuting halimbawa. Yung kanyang sinasabi ay nakikita sa kanyang buhay. Kaibigan, merong kasabihan sa English ay ganito, I would rather see a sermon than to hear one. Nang ibig sabihin, kung ano ang nakikita sa atin, ito ay ginagaya lalo na ng ating mga anak. Kung nakikita sa atin ay makadiyos, gagayain ng ating mga anak, mabubuhay silang makadiyos, kaibigan. At ang kanyang mga kapitbahay, marahil walang nagsabi na ang taong ito ay isang masamang tao. The only thing na tinutuya siya sapagkat wala pang bahanga nung panahon na yon. Pero walang naiulat na may mga taong nagsasabing masamang tao ito. Pero ang sabi nga ng Biblia, siya'y lumakad na matuwid. Matuwid siya sa harapan ng ating Panginoon. At meron pang sinasabi sa 2 Pedro 2:5 ang ganito. At kung paano ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagaman iniligtas si Noe na tagapangaral ng katuwiran kasama ng 7 iba pa, noong ang daigdig ng masamang tao ay dinalhan ng baha. Tinawag siyang preacher of righteousness. Bagamat nabubuhay siya sa paligid ng mga tao'y masama, hindi maganda ang kanyang impluensya. Marahil sinasabi niya sa kanyang mga anak, pagka kayo ay lalabas, huwag kayong magpakita ng masamang ugali. Magpakita kayong mabuting ugali sa ating kapwa-tao. Nanupat makikita sa atin kung ano yung ating pinapaniwalaan. Hindi katulad ng isang nangunguna sa simbahan, ang sabi niya, do what I say, but don't do what I do. Ang sabi niya, gawin ninyo ang aking sinasabi, pero huwag ninyong gawin ang aking ginagawa. Kaibigan, mas malaking impluensya yung ating ginagawa kung ito ay mabuti o masama. Kaya nga, ang lalaking ito, lumakad siyang kasama ng Panginoon. Yung kanyang sinasabi ay nakikita sa kanyang ugali. Walang maipinta sa kanya. Katunayan, sinasabi ng ating Biblia, ang wika sa 6:9, ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahunan niya. Ang nagsabi nito ang Diyos. Ang Diyos na nakakaalam ng laman ng ating mga puso, ang nagsabi, ang lalaking ito ay walang kapintasan. Kaibigan, kung ako ay makikita ng aking mga kapitbahay, ako ba'y masamang kapitbahay? Ako ba'y mabuting kapitbahay? Pagka alam nilang ako ay isang pastor, ano ang nakikita sa akin? Nawa, kung ano ang ating sinasabi, nakikita sa ating kilos, hindi magaslaw, hindi magaspang, kundi may reflection ang ating sinasabi sa ating ngayong kinikilos. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, Noah won his family. Ano yung una? Sa akin nabanggit kanina? Noah walked with God. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Ang pangalawa, Noah witnessed to others. Si Noe ay naging saksi para sa iba. At yung pangatlo, Noah won his family. Si Noe ay kanyang naikayat ang kanyang pamilya. Hindi katulad, kaibigan, yung ulat sa ating Biblia. Nang sabi sa ating Biblia, si Samuel ay naging propeta ng Diyos. Pero ano ang naging ugali na ipinakita ng kanyang mga anak?
Gayon din si Eli na isang saserdote nung kanyang kapanahunan. At pinatay ng Diyos ang kanyang mga anak sapagkat hindi gumagawa na ayon sa kalooban ng Diyos. Yung kanilang gawang masama ay nakikita sa kanilang buhay. Kaya nga, may mga preacher kung minsan, mabuti ang sinasabi, pero ano ang ugali ng kanyang mga anak? Ang sabi ng ating Biblia, 7:1 at 7 ang wika ng Biblia. At sinabi ng Panginoon kay Noe, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay sumakay sa daong sapagkat nakita kong ikaw lamang ang matuwid sa harap ko sa lahing ito. At ang sabi pa ng ating Biblia, 7, at sumakay sa daong si Noe at ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa at ang mga asawa ng kanyang mga anak upang umiwas sa tubig ng baha. Look at that, kaibigan. Tingnan natin. Ang sabi, nung sinabi ng Diyos kay Noe, Noe, sumakay ka na. Sumunod ba ang kanyang asawa? Sumunod. Sumunod ba ang kanyang mga anak? Sumunod. Sumunod ba yung kanyang mga manugang? Sumunod. Kaibigan, ang isang ama na matagumpay at merong isang salita, nakikita sa kanyang buhay ang ugali ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Walang question, ang kanyang pamilya ay sumunod. Kaibigan, kumusta tayo? Yung mga ama ng mga tahanan. Isang bata na galing sa school, ang tinanong ang kanyang ina. Ang sabi, Nanay, sabi po ng aming teacher, kayo daw po ang ilaw ng tahanan. Si tatay, ano naman? Ang sagot ng inay ganito, tagapunde. Sa mga tuwid kung ang nanay ay ilaw ng tahanan, ang kanyang nakita ngayon sa kanyang asawa, tagapundi. Hindi yung katulad ni Noe, kaibigan. Walang maipintas maging ang Diyos. Walang maipintas sa kanya. Yung laman ng kanyang puso, alam ng Diyos, pero ang Diyos walang maipintas sa kanya. Kaibigan, sa panahon ngayon, lumalakad tayo na napakadilim na ng panahon. Maraming mga krimen, maraming mga naglipana ang mga magnanakaw, ang mga pumapatay naglipana sa ating ngayong society. Kumusta naman tayo? Marami sa mga tao ngayon ang gumagawa ng masama, yung sinasabing manggagancho, maging yung mga kuminsan, yung ibang mga tagatupad ng batas ay hindi sumusunod. Kaibigan, sa panahon na ito na ating kinabubuhay, nakikita ba sa atin si Kristo sa ating pamumuhay? Nakikita ba ang Diyos sa buhay ko? Sa aking pagkasalita, nakikita ba ang Diyos? Nawa, ang lahat ng mga ama na merong pananampalataya sa Diyos, katulad ni Noe, lumakad ng matuwid at makakasumpong ng biyaya sa harapan ng ating Diyos. Bago tayo magtatapos sa pag-aaral na ito, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia sa aklat ng San Marcos 11, Kapitulo 25 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Kaibigan, kailangan natin ang pananampalataya sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, lumalapit po kami sa oras na ito upang purihin, pasalamatan po namin kayo. At humingi po kami ng tawad sa lahat ng nagawa naming pagkakasala sa inyong banal na harapan. Makita nawa sa amin ng mga ama ng mga tahanan ang karakter ng aming Diyos na aming pinaglilingkuran. Katulad ni Noe na lumakad na kasama ng aming Panginoon at siya ay lumakad na matuwid sa harapan ng aming Diyos at sa harapan ng maraming mga tao. Pagpalain dakilan Diyos ang bawat sa amin. Pagpalain po ninyo ang aming bansa,
Ang mga namumuno sa aming bansa, inyo po silang gabayan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing ka nawa ng mahal na Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin. Ano po ba ang pinakamagandang tagumpay na maaaring hangarin ng isang ama? Hindi lamang po ang makapagsabi na pagtapos ko ang aking mga anak o nabigyan ko sila ng bahay at magandang buhay. Mahalaga ang mga yon, mga kaibigan, ngunit may mas dakilang hangarin. Panginoon, ginawa ko ang aking makakaya upang akayin ang aking pamilya sa iyo. Si Noe po ay namuhay sa masamang panahon, ngunit hindi niya hinayaang ang kasamaan ng kanyang henerasyon ang magtakda ng direksyon ng kanyang tahanan. Lumakad po siya kasama ng Diyos, naniwala sa kanyang salita, sumunod sa kanyang utos, nagtayo ng arko, at nang dumating ang baha, kasama niya sa loob ang kanyang pamilya. Ang sabi nga po sa Hebreo 11 verse 7, by faith Noah prepared an ark for the saving of his household. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Muli po maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.